First Corinthians 3:1-3. My friends, you are acting like the people of this world. That's why I could not speak to you as spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. So I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot because you are not yet spiritual. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Milk Diet for You. Panginoon, salamat po dahil kayo ang Diyos na nagpapakain sa amin ng mga spiritual na pagkain. Turuan niyo po kami, palaguin. At turuan niyo rin kami kung paano dadaloy ang Espiritu niyo sa aming isip nang lumago ang aming pag-isip. Forgive us our sins, cleanse us, and now, Lord, take us by the hand, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Malaking problema ng mga espiritual na tao ang kakulangan ng paglago. At yan ang tinukoy ni Pablo dun sa kanyang sinasabi sa 1 Corinthians. Hindi ko kayo maitrato bilang mga mature people kasi parang isip bata pa kayo. Hindi ko kayo mapakain ng karne, ng solid food. Gatas pa lang ang bagay sa inyo. Sa kabila ng katotohanan, ang tagal-tagal nyo na sa Panginoon. So may mga tao na hindi lumalago, parang bata, hindi mo mapakain ng ibang mga pagkain espiritual kasi gatas pa lang ang bagay at yun pa lang ang kaya nilang tunawin. Ano ang kahulugan nun sa ating buhay espiritual? Lumalago nga ba tayo? Dapat araw-araw lumalago. Ang laki-laki ng Diyos. Kung ang liit-liit ng ating isip at pagkaunawa sa Kanya, hindi natin malulubos ang pagkakilala, ang appreciation, at ang pagtanggap ng Kanyang mga pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling, at pagpapala. Luke 4:16-21. Jesus stood up to read the scriptures. He was given the book of Isaiah the prophet. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year that the Lord has chosen." Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, "What you have just heard me read has come true today." Sa unang-unang public ministry ng Panginoong Hesus, siya ay naatasang magbasa ng kasulatan at bumasa siya ng isang prophecy tungkol sa darating na tagapagligtas. Matagal na iniintay ng Israel ang tagapagligtas. Wala silang ginawa kundi ito'y abangan. At yun ang binasa ni Jesus. At matapos niyang basahin, sabi niya, kung ano ang narinig yung binasa ko ngayon, ay naging totoo na ngayon din. In other words, what the people had been waiting for ages, had now come true in the person of Jesus. Jesus declares Himself as the fulfillment of prophecy. Luke 4:22, all the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things He said. They kept on asking, "Isn't He Joseph's son?" So matapos, ideklara ng Panginoon na natupad na ang matagal nang idinadalangin at hinihintay ng bayan, ang mga tao ay namangha. At ang sinabi, hindi ba anak ni Joseph yan? In other words, not God's son. Hindi pa dapat natutupad ang prophecy at dapat hindi tama ang sinasabi niya sa atin na interpretation ng kanyang binasa. Hindi handa ang utak ng mga tao sa malaking katotohanan na dumating na ang anak ng Diyos, pero dumating na, hindi lang nila maunawa. Luke 4:23-24. Jesus answered, "You will certainly want me to tell this saying, 'Doctor, first make yourself well.' You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown." So ang mga tao ay sinabihan ni Jesus, siguradong hihingan niyo ako ng mga himala, hihingan niyo ako ng mga bagay na ginawa ko sa
Capernaum at hahanap kayo ng mga patotoo na totoo ang sinasabi ko sa inyo. It was really a foretelling because Jesus would be rejected by these people. Luke 4:25. Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years, and people everywhere were starving. So here, Jesus digs the past. Nung panahon ng propetang si Elias, nagkandamatay ang tao sa gutom sa buong Israel at walang naging himala sa kanila ang Diyos. Luke 4:25-26. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. So, indirectly, Jesus was saying, nung panahon ni Elias, may taggutom, wala ni isa sa inyo na pinaghimalaan, at kung may pinaghimalaan at pinakain ng Diyos, hindi Israelita, a non-Israelite, a woman from the city of Sidon. Indirectly, Jesus was saying, hindi kayo ganun ka-blessed tulad ng akala nyo. Hindi talaga kayo paborito ng Diyos tulad ng gustong-gusto nyong pausuhin at papaniwalain na inyong mga sarili. Hindi Israelitang widow o balo ang pinakain ng Diyos, kundi isang balong Gentile. Luke 4:27. During the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Again, a non-Israelite. Sa panahon din ni Elias, napakaraming lalaki sa Israel ang may ketong, pero wala ni isa sa kanila na pinagaling ng Diyos. At ang pinagaling kaisa-isa ay si Naaman na Syrian, another Gentile. What was Jesus saying to the people? Israelites are not really that favored, not really that blessed, not really that special. Isang malaking hamon sa nakaugalian na nilang paniwalaan. Isang malaking dagok sa kanilang national pride na sila ang kaisa-isang bukod tanging mahal ng Diyos, at ito isang malaking hamon sa established religious doctrine of their time. Ang tagal nilang inantay ang Savior. Nung dumating, may mensahe para sa kanila, at ang mensahe hindi masarap sa panlasa. Kakaiba sa dati na nilang narinig. Pero natupad na ang pangako ng Diyos na ipapadala ang kanyang Mesiyas. Tatanggapin ba nila o hindi? Luke 4:28-29. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw him out of town. They dragged him to the edge of the cliff on which the town was built because they wanted to throw him down from there. Abang sila ng abang sa anak ng Diyos. Marami silang mga niyayakap na mga pananalig. At nung dumating ang anak ng Diyos, ay niyanig nito ang mga pinananaligan nila at gustong ituwid ang kanilang sobrang ethnocentric religion. Gustong ituwid at sabihin sa kanilang, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, hindi lang kayo. Naibigan ba nila yon? No. Kinaladkad nila si Jesus palabas ng bahay dalanginan at siya ay ihuhulog sa bangin para patayin. Mula sa pagkakaunang tuwa nila, sa pagkapakinig nila ng pagkabasa ng scriptures, there was delight, and then it changed to rage, to murder, or attempt at murder. What did the people want to do? They wanted to kill Jesus. Bago pa man siya ipinako, ay gusto na siyang patayin because they wanted to kill the idea. When you do not want the message, kill the messenger. Mas pinahalagahan ng mga tao yung dating religious doctrine na nakatanim na sa utak nila kesa sa mga bagong katuruan at pagtutuwid ni Jesus, kaya gusto nilang patayin si Jesus. Ano ang bunga ng blind religiosity at bunga ng sobrang religiosity sa maraming tao, lalo sa mga Israelites noon? Religiosity had made the Israelites and can make people self-centered and sensitive as to be easily offended and angered. Mas madaling galitin ng relihiyoso kaysa sa taong hindi relihiyoso. Dahil yung taong relihiyoso ay nakondisyon na naisipin na yung pinaniniwalaan lang niya at wala nang iba pa ang katotohanan. At dahil naniniwala siya na ang pinaniniwalaan niya ay katotohanan, kumbinsido din siya na ang mga may ibang paniniwala ay pwede nang patayin. That they are of the devil, that they are evil.
Yan ang masamang bunga ng sobrang pagiging religyoso. Kumikitid ang utak, imbes lumawak. Lumiliit ang pananaw, imbes lumaki, at nagiging magagalitin, imbes maibigin. Kitang-kita sa bayan ng Israel, sa karanasan ni Jesus, ang ganitong mga katotohanan. Religiosity had made the Israelites and can make people hateful, even murderous. Traditional, institutional religious instruction and knowledge close the people's minds to fresh, higher, and more substantial reading, interpretation, application of Scriptures. Dahil nagsara na ang utak ng nanalig, ayaw na niyang papasukin kahit yung katotohanan na nanggagaling kay Jesus. Even if the teacher was Jesus, they would still want to kill him because naging poon na sa kanilang utak yung doktrinang nauna nang naisaksak doon ng mga teachers nila. The people were not ready for the big idea that the Son of God was bringing to them. And why not? Their religious tradition did not prepare them to accept and prevented them from accepting higher teaching. At hanggang ngayon, mga kapatid, nangyayari ito. Pag may nauna na sa isang tao o sa isang pamilya na magturo ng kung anumang religious doctrine, sumasara na ang isip nila at hindi na nila tatanggapin ang ano pamang teaching na galing sa iba o may ibang kulay o anyo o hugis o tunog dahil napapaniwala na sila na yung tinanggap nilang paniniwala, yun na, wala ng palitan, ipagpapakamatay na nila, ipapatay na nila yung kanilang naunang niyakap. Nangyayari yan sa mga maraming taong iniisip, alam na nila ang lahat, natanggap na nila ang buong katotohanan, at ang lahat ng labas dito ay pawang kasinungalingan at dapat wasakin. The people of Israel then could not behold the fulfillment and the realization of prophecy that they had been waiting for. Isang example yan ng pagtanggi ng mga tao kay Jesus dahil mas niyayakap nila ang naunang doktrinang napatanim na noong paman sa kanilang isip. May isa pang halimbawa, John 6:24 to 27. Then they, meaning the people, got into the boats and went to Capernaum to look for Jesus. They found him on the west side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted. Don't work for food that spoils. Work for food that gives eternal life. The Son of Man will give you this food because God the Father has given him the right to do so. Nagpakain si Jesus ng libu-libong tao, nasarapan yung mga tao at sinundan-sundan siya kahit saan na lang. At dito sa tagpo na ating pinag-aaralan, sinundan siya ng mga tao at sabi ni Jesus, ang totoo, hindi naman ako talagang habol nyo eh. Ang habol nyo yung pagkain na natikman yung tinapay, gusto nyo makakain uli. At sinasabi ko sa inyo, huwag niyong pagsumikapan at paghirapan yung pagkain lang ng sikmura. Ang hanapin ninyo yung pagkain ng Espiritu. Maibibigay ko yun sa inyo. At ang pagkain na yun ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At ano yung pagkain na yun? Katuruan. Pagkain ng isip. Pagkain ng kaluluwa. Hindi pagkain ng sikmura. Ako ang makapagbibigay sa inyo niyan. Sabi ni Jesus, dahil binigyan ako ng Ama sa langit ng karapatang gawin yan. So Jesus corrects the people. Jesus does not give them what they want, but offers them what they need. And Jesus opens up about himself to the people. Nagbubukas siya ng kanyang sarili. Sabi niya, sa akin niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ito hindi sa pamamagitan ng pagkain ng para sa sikmura, kundi pagkain ng para sa isip. In other words, even salvation, even eternal life could be entered into through a changing of mind. Sa pagbubukas ng isip, sa pag-unawa ng mga ideya na itinuturo ni Jesus, doon nabubukas ang pinto ng langit para sa mga tao. And Jesus tells the people that He is the bread of life.
His teaching is the bread that gives eternal life, that He should be their food and drink. Magugustuhan ba ito ng mga tao? John 6:41 to 42. The people started grumbling because Jesus had said that He was the bread that had come down from heaven. They were asking each other, isn't He Jesus, the son of Joseph? Tulad din ang tanong ng mga tao kanina, di ba anak ni Joseph yan? Don't we know His father and mother? How can He say that He has come down from heaven? Dahil ang gusto nila, yung tinapay na makakain, nire-reject nila yung mataas na katuroan ni Jesus na siya ang tunay na tinapay ng buhay. People grumble about what is beyond usual knowledge. Pag hindi kayang maintindihan agad, huhusgahan agad na mali. Tinatamad mag-isip. So ang hindi maintindihan, mali na lang para madaling i-reject at balik sa liwag ng dating pag-iisip. John 6:43 to 51, Jesus told them, stop grumbling. I tell you for certain that everyone who has faith in me has eternal life. I am the bread that gives life. Your ancestors ate manna in the desert and later they died. But the bread from heaven has come down so that no one who eats it will ever die. I am the bread from heaven. Everyone who eats it will live forever. My flesh is the life-giving bread that I give to the people of this world. Nagpapalit-palit si Jesus sa pagiging matalinghaga at sa pagiging direct to the point. Hindi nauunawa ng mga tao kung kailan metaphor at kung kailan literal ang sinasabi ni Jesus. Kaya sabi na, paano siya magiging tinapay? Paano siya manggagaling sa langit? Tinapay ba siya na nalaglag mula sa langit? Hindi ba yung mana na tinapay na ibinigay ni Moses sa atin, ang tinapay na nalaglag sa langit? Malaki ang problema ng mga tao na hindi marunong mag-decide at sumuri kung ang binabasa niya ay symbolic o literal. At pag naging niliteral mo lahat, maliligaw ka. Pag sinimbolik mo rin lahat, pwede ka rin maligaw. Kaya dapat marunong kang manuri. So, ibinigay na naman ni Jesus siya na siya ang living bread, siya ang living water, siya ang tunay na buhay na walang hanggan. Na sino mang makakaunawa ng kanyang katuruan, yung espiritu na ipapasok sa isang mataas na lugar kung saan magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. That the key to eternal life is not some physical ritual, it is not membership to any religion, but it is a development of the mind that brings the spirit to a higher realm of existence, to the point that it reaches eternity. This is the most important teaching of Jesus, that He is the bread of life, na siya ang dapat kainin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag kumain ka ng basta tinapay lang, may buhay ka lang pang mundo na ito. Pero pag kumain ka ng buhay na tinapay na siya yon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero alam nga namang kainin mo si Jesus. Pag kinain mo ang isang pagkain mo, mapasok sa system mo pag na-digest. Paano mo kakainin si Jesus? Pag na-digest ng utak mo, naunawaan mo ang itinuturo niya, yun ang naging pagkain ng espiritu mo na magbibigay sa iyo ng buhay na espiritual. Hindi madaling maintindihan, pero dapat pagsikapang maintindihan kasi ito ang sinabi ni Jesus na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pag nakain mo siya bilang tinapay ng buhay. John 6:52, they started arguing with each other and asked, how can He give us His flesh to eat? So ginawa nilang literal yung symbolic language. Paano natin kakainin ng laman niya? Cannibal ba tayo? Kaya meron naman mga religious belief na ang pananiwala nila, pag kinain mo itong tinapay na ito sa isang ritual, yun ang kaligtasan mo. Naging literal na naman yung tinapay. Hindi naman literal ang tinutukoy ni Jesus. Obsessed with material and physical food, the teaching went over their heads. Lumampas lang. Hindi nila naunawa kasi hindi nila gustong unawain kasi ang gusto lang nila yung tinapay na gusto nilang almusalin. John 6:59 to 60, Jesus was teaching in the Jewish place of worship in Capernaum when He said these things. Many of Jesus' disciples heard Him and said, this is too hard for anyone to understand. Mga tagasunod na niya,
nahirapan pang maintindihan. Pero sa halip na pagsikapan nilang mahukay ang lalim nito, tatanggihan na lang nila. Para rin sa churches ngayon, Pastor, mag-preach naman po kayo ng nakakatawa. Ba't hindi ka nalang manood ng comedy? Matagal na po kayo hindi nagpapatawa. Bakit? Magpapatawa ba ang preaching? Ang gusto mag-preach naman po kayo nung yung kailangan ko mamaya. Paano ba ako mamaya makakapaglaban ng maputi ang labada ko? Mahalaga yung mga bagay na yon. At mahalaga din na pinag-uusapan ng mga practical na bagay sa pang-araw-araw na buhay. Pero ang tunay na naghahanap sa Diyos, dapat handa, nakalaang mag-aral ng mahihirap na mga pag-aaral. Kahit mahaba, malalim, mataas, titiyad ka para abutin, yuyuko ka para mundokwangin, pero hindi pwedeng gusto mo lang yung komportable. Kasi hindi lang yon ang mga katuruan na kailangan para magkaroon ng buhay na walang hanggan at para maunawa ang Diyos. Ang mga anak ng Diyos hindi dapat tamad mag-aral, hindi puro madali lang ang gusto. Ayaw man-nosebleed. Kailangan mag-nosebleed ka para ka mag-grow. Hindi puro comfort zone na lamang ang gustong marinig, yung nakakaaliw, yung nakakatawa. Kailangan ng tao may mga panahon din nag-aaral ng mahihirap na bagay, tulad ng itinuturo ni Jesus sa ating pinag-aaralan. John 6:66. Because of what Jesus said, many of His disciples turned their backs on Him and stopped following Him. Ang hirap-hirap naman ng teaching na yan, layasan na lang nga natin si Jesus. Ang gusto namin ngayon, tinapay para sa sikmura, kung ano nung tinapay ang pinagsasasabi niya, nag-alisan sila. Tinalikuran nila si Jesus. Kasi ayaw nilang mahirapan mag-isip. Gusto nila, kung ano lang gusto nila, yun lang ang ibigay sa kanila. So, ayaw sa ganong teaching, sayang. Naroon na, tinanggihan pa. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:1-3, my friends, you're acting like the people of this world, not the people of heaven. That's why I could not speak to you as spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. So I had to treat you like babies and feed you milk. You could not take solid food, and you still cannot because you are not yet spiritual. Isang napakalaking frustration ng isang teacher, ng isang preacher, ng isang shepherd, na ang mga flock ay isip bata, ayaw lumago, ayaw lumalim, at forever na lang, baby, ini-spoon feed, puro madadaling teaching lang itinuturo, dahil pag nakarinig ng mahirap, lalayas. Sabi ni Pablo, frustrated na ako sa inyo. Ang tagal ko na kayong tinuturuan, salvation na naman, ulitan. Hindi na ba tayo makakapag-aral ng iba para lumago ang pananalig? Puro basic na lang. Kasi hindi lumalago. 7 taon na sa grade 1. Paano yun? Ang dami pang nakalaan na dapat pag-aralan. Ang dami pang dapat at pwedeng matutunan. Pero hindi makapunta-punta ron dahil nakatali sa basics. Hebrews 5:11-14. Much more could be said about this subject, but it is hard to explain. And all of you are slow to understand. By now you should have been teachers. But once again, you need to be taught the simplest things about what God has said. You need milk instead of solid food. People who live on milk are like babies who don't really know what is right. Solid food is for mature people who have been trained to know right from wrong. Ang writer ng Hebrews may ganitong hinaing. Ang dami ko pang gustong ituro sa inyo. Ang dami ko pang kayang ituro sana sa inyo. Pero ang hirap niyong pagpaliwanagan dahil sobrang basic ang level ng pag-iisip. Ang dami ko pang putahing pwedeng lutuin, sabi ng may akda. Ang dami ko pang pwedeng ipakain, pero gatas lang ang kaya ninyong lulunin at tunawin. So habang panahon na lang ba kayong itatratong bata? At yan ay katotohanan noon at katotohanan din hanggang ngayon. Maraming mga church people, mga mananampalataya,
Ang level ng pagkakakilala sa Diyos, pambata pa lang. Ang level ng maturity, pambata pa lang. Kaya mga matatampuhin, tampuhan ng tampuhan, puro na lamang laging mga hinaing, puro reklamo, hindi na makamove forward to higher levels of teaching. Yung skills hindi nag-i-improve, yung knowledge hindi nag-i-improve, paano tamad mag-aral? At pag nakakarinig ng mahirap maintindihan, nire-reject. Therefore, sabi niya, no solid food for you. Really, what it means is there's no maturity, no development, no higher consciousness that brings you closer to God. People believe what they have been told first. Kaya kawawa yung mga taong naakyat ng kung anong relihiyon at isinara ng isip nila, huwag na kayo makikinig sa iba, lahat ng darating, mali na, kami lang ang tama. Paano nyo nalaman yun? Dahil lang nauna sila? Kahit sa communication sciences, merong tanong, ano ba talaga ang mahalaga? Primacy? Not recency? Na pag nauna ka, wala nang makakapagpalit sa itinuro mo? Yung primacy ba talaga ang mahalaga? At maraming tao ganun. Kung saan sila napadapo na unang sekta o unang relihiyon, ayaw nang tanggalin. Ayaw nang magbago ng isip. Ayaw nang magpalit ng pananaw. Ayaw nang mag-improve. Kasi may nauna ng laman sa utak niya. Paano ko ang naunang laman doon ay hindi naman talaga yun yung tama o kulang sa pagiging tama? People believe what they are comfortable to believe. Yun lang gusto nila, maginhawa, katanggap-tanggap. Yun lang. Pagka yung iba ayaw na. And people believe what they want to believe. These are the type of people who will never grow. They will be spiritual infants all their lives. They hate new wine because they are old wineskins. Meanwhile, kay Jesus, lahat new. New Testament, New Covenant, New Command, New Wine, New Spirit. Paano ka magkakaroon ng new? Willing ka dapat na to say goodbye to the old idea, the old teaching, the old concept. Or, if it's a good idea, if it's a good teaching, not to be able to say goodbye to it, but be ready to modify your understanding of it. Be ready to look at it from another point of view so that you will have a richer, panoramic understanding of your faith. Pagka ayaw mag-aral, pag matigas ang ulo at makitid ang utak, ang resulta, they do not grow. They become traditional. Hindi laging virtue na maging traditional kasi ibig sabihin, wala ka lang development. So they become petrified, para sila mga fossils, and therefore they become insensitive, unresponsive, and eventually they become irrelevant. And they also atrophy, para mga muscles na hindi ginagamit, humihina, nawawalan ng lakas. Mga kapatid, ang laki-laki ng Diyos, ang liit-liit ng religious doctrine. Hindi kayang ikulong ng mga doktrinang iniimbento ng tao ang kalakihan, kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos. Dapat willing ka na patuloy na mag-isip, continue, and will be willing to continue to change your mind for the better understanding of God. God is God, and you should not turn religious doctrine into idols, because even religious doctrine could misrepresent God. Willing na willing ka dapat mag-aral, manalangin, mag-isip, magbulay-bulay. Hindi lang isa yung source. Para lumawak ang isip. Ang laki ng Diyos. Dapat malaki rin ang isip para mas marami tayong maunawa. So be willing to keep changing your mind. To keep evolving. To keep growing from glory to glory. Siyempre, may checks and balances naman yan na hindi ka mag-grow into something wrong, but into something right, or more right, or better. Pero kailangan may pagbabago. Be open to new angles of the same teachings. Be open to higher ideas. Huwag matakot mag-isip. Huwag matakot magtanong. Hindi nagagalit o na-insulto ang Diyos na nagtatanong. Kasi may sagot naman siya. Yung mga religious groups na gusto ng control of people, yan ang takot sa tanong at ayaw ng tinatanong. When it comes to the growth of our spirit, the growth of our understanding, there should always be inquiry.
Hindi mo siguro makukuha lahat ang sagot sa isang araw, pero yung nagtatanong ka lang is a good step towards finding your answers. Graduate from milk diet to a more solid, mature diet. Paano natin malalaman na tayo nag-grow? We become more loving. We become more understanding of people. We become more accommodating. We become kinder, nicer, sweeter. Yun ang magandang palatandaan ng spiritual growth. Hindi isip bata ka, gusto mo lang yung gusto mo, paraan mo lang ang dapat masunod, at ikaw lang ang dapat makapanaig. That is childishness. We must grow from glory to glory. It's a wonderful excursion, wonderful picnic, wonderful journey to know God more and more. But how can you know God more and more? By expanding your mind. By opening your heart even to uncomfortable teachings. Even if your former beliefs are being questioned, hayaan mong ma-question because truth will always prevail. Hindi natin dapat ipagtanggol ang Diyos, hindi niya kailangan ng tagapagtanggol. Ang kailangan ipagtanggol ay yung mga kasinungalingan na matutunaw at malulusaw pag natamaan ng katotohanan. Pero kung ipinapasuri mo ang iyong paniniwalaan, kung totoo yun, it will prevail because truth prevails. Learn, read, open your eyes, open your mind, not only to one source, not only to one teaching or teacher, because there is so much to know about God. And room for improvement is the biggest room in the world. Dear God, teach us to know you more. Turuan mo kaming ma-appreciate yung mga kwentong napakadali ng practical application. Pero turuan mo rin kaming ma-appreciate yung mga diwa, mga katuruan sa Biblia na hindi ganun kadaling maintindihan. Teach us to expand our thoughts, our mind, so we can cover more of the areas that you want us to cover. Bigyan mo kami ng matang mas matlinaw ang paningin, taingang mas malakas makarinig, at isip na mas malawak para lalo pa namin makita ang iyong kaluwalhatian at maunawa ang iyong kagustuhan para sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin sumandali ang kahulugan nito sa ating buhay at gumawa tayo ng kanya-kanyang personal na paraan para lumago ang pagkakilala sa Diyos with, through religion, and even beyond religion. Dear God, before religion came, you were already there. Teach us to come to you through religion and in spite of religion. Reveal yourself to us in powerful and spiritual ways beyond the usual methods that we already know. Mangusap po kayo sa amin sa marami pang iba't ibang paraan. Ipadama niyo sa amin ang inyong presensya at magpakilala pa kayo sa amin ng mas malalim. Be with the Lord in silent reflection. Reflection, 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 reflection.